Magandang gabi po sa ating lahat. Maraming salamat muli sa pagkakataon na danon manin iti rabi iti Miyerkules ket oras manin iti prayer meeting tayo online. So adda tayon iti Roma chapter 6 ket kahit kumampay nga basain iti dahito lang verse 4. Sakbay tayong mapan ijay main verse tayo. Kasi ti kuna ni Pablo dito verse 4. Sa makatuwid tayo namatay na at nalibing sa kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung gaanong binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay nagkaroon ng panibagong buhay. Ayan po ang verse 4. So, sa main verse natin na ating ating tinutukan ngayong gabi ay ang verse 23 na ang sabi ay sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, dawatwat ang kaloob ng walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggang kay Kristo Jesus na Panginoon natin. So, sa puso nito, ang kasalanan ay rebelyon o paglaban sa Diyos. Ang ating kasalanan ang naghihiwalay sa atin sa Diyos na ating lilikha at nagpapanatili sa ating buhay. Sinabi ni Jesus, ako ang daan at ang katotohanan at ang buhay. Matatagpuan yan sa Juan 14:6. Ang buhay ay nasa Diyos, kaya sa tuwing nagkakasala tayo at nahihiwalay sa Diyos, nahihiwalay tayo mula sa tunay na buhay. Kaya nga, hindi natin natatakasan ang kamatayan at tiyak na mararanasan natin ito. Sa mga salitang ito ni Apostol Pablo, ipinaliwanag niya na mamamatay ang mga tao dahil sa kasalanan, pero nagbibigay ang Diyos ng kamagandang pag-asa sa mga tapat na lingkod niya, ang regalong buhay na walang hanggan. Nang naranasan natin ang kaligtasan kay Kristo, iniligtas tayo mula sa espiritual na kamatayan at pinagkalooban ng espiritual na buhay. Sinabi ni Pablo sa taga-Roma, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, dapatwat ang kaloob na walang bayad ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Matatagpuan na sa Roma 6:23 yan. Kahit pa sa ating mga nananampalataya, nagre-resulta ang pagkakasala sa isang uri ng espiritual na kamatayan. Bagamat iniligtas na tayo sa ultimong kabayaran ng kasalanan, walang hanggan, pagkahiwalay sa Diyos, hindi tayo ligtas sa mga natural na konsekwensya ng sirang relasyon sa ating Ama. Sa tuwing nagkakasala tayo, nararanasan natin ang mga sintomas ng espiritual na kamatayan. Maaari tayong makakaranas ng pag-uusig ng budhi, kalituhan at pagkawalay sa Diyos. Kumikilos tayo na gaya ng mga hindi nananampalataya sa halip na nagiging mga makatwiran anak ng Diyos. Ang ating kasalanan kahit na bilang mga nananampalataya ang nagdudulot ng sakit sa puso ng Diyos at pumipighati sa Kanya Espiritu na nanahan sa atin. Bagamat hindi pinuputol ng kasalanan sa ating relasyon sa Diyos, ang ating kasalanan ang nagiging hadlang
sa pagitan ng Diyos. Alam natin ang istorya ng the prodigal son. Alam natin na ang nangyari sa kanya ay hiniling niya ang kanyang kayamanan at siya'y lumayas. At nang nalustay niya lahat ang kanyang ang kayamanan, ay nais niyang bumalik sa kanyang ama. Kaya ang ama ay labis na nag-aalala sa kanya at matagal na niyang hinihintay na bumalik sa kanya. Kaya ang Diyos ganyan din sa atin. Kung magbabalik loob tayo sa Diyos, muling nagbalik ang ating spiritual na buhay. Ang pagkikipag-isa natin sa Diyos, muling nagkakaroon ng layunin sa buhay. Katwiran, kalayaan, at iba pa. Dito sa chapter 6 ay may challenge sa atin si Apostol Pablo. Kamatayan o buhay na walang hanggan. So, dito na nagtatapos at sana naunawaan natin lahat ang simpleng paliwanag ng aking napag-aralan sa Roma 6 verse 23. Ayan, inormalize ko na para hindi maging sira yung ating internet, kasi nung nakaraan naging sira ang ating internet dahil sa sobrang haba daw ng aking ginawa. So maraming salamat sa inyo. Sana may naunawaan tayo at naintindihan tayo. So magandang gabi muli at God bless us all. At binabalik ko na sa ating magandang presider, ang ating beauty molds.